Araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung ang mga tao ay nahuhulog sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, wala silang pag-ibig para sa Diyos sa loob nila, at ang kanilang dating mga pangitain, pag-ibig at pasya ay naglaho na. Dating nadarama ng mga tao na dapat silang magdusa para sa Diyos. Ngunit sa kasalukuyan, iniisip nila na kahiya-hiya ang gawin yun at hindi sila nauubusan ng mga reklamo. Ito ang gawain ni Satanas, isang tanda na ang tao ay nahulog na sa ilalim ng sakop ni Satanas. Kung makatatagpo mo ang kalagayang ito, dapat kang manalangin at baliktarin mo ito sa lalong madaling panahon. Iingatan ka nito laban sa mga pag-atake ni Satanas. Sa panahon ng mapait na pagpipino, madaling nahuhulog ang tao sa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Kaya paano mo dapat ibigin ang Diyos sa panahon ng gayong pagpipino? Dapat mong tipunin ang iyong kalooban. Ialay ang iyong puso sa harap ng Diyos at ilaan ang iyong huling sandali sa Kanya. Paano ka man pinipino ng Diyos, dapat mong maisagawa ang katotohanan upang palugurin ang kalooban ng Diyos. At dapat kang magkusa sa sarili mo na hanapin ang Diyos at hangaring makipagniig. Sa mga panahong kagaya nito, habang lalo kang walang kibo, lalo kang magiging mas negatibo at magiging mas madali para sa iyo na umurong. Kapag kinakailangan mo na gawin ang iyong tungkulin, bagamat hindi mo ito nagagawa ng maayos, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya at gawin ito gamit lamang ang walang iba kundi ang iyong pag-ibig sa Diyos. Anuman ang sinasabi ng iba, sinasabi man nilang mahusay ang nagawa mo o na hindi maganda ang nagawa mo, ang iyong mga intensyon ay tama at hindi ka mapagmagali sapagkat ikaw ay kumikilos sa ngalan ng Diyos. Kapag mali ang pakahulugan sa iyo ng iba, nagagawa mong manalangin sa Diyos at sinasabi, O Diyos, hindi ko hinihiling na pagtiisan ako ng iba o tratuhin ako ng maayos, ni maintindihan o sang-ayunan nila ako. Hinihiling ko lamang na magawa kong ibigin ka sa puso ko, na mapalagay ako sa aking puso at na maging malinis ang aking konsensya. Hindi ko hinihiling na purihin ako ng iba o tingalain ako. Hinahangad ko lamang na mapalugod ka mula sa aking puso. Ginagawa ko ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. At bagaman ako ay hangal, mangmang, may mahinang kakayahan at bulag, nalalaman ko na ikaw ay kaibig-ibig at nakahanda akong ilaan ang lahat ng mayroon ako sa iyo. Sa sandaling manalangin ka sa ganitong paraan,
ang iyong pag-ibig para sa Diyos ay lilitaw at mas lalong giginhawa ang iyong pakiramdam sa puso mo. Ito ang kahulugan ng pagsasagawa sa pag-ibig sa Diyos. Habang dumaranas ka, 2 beses kang mabibigo at 1 beses na magtatagumpay. O kung hindi naman, ay mabibigo ng 5 beses at 2 beses na magtatagumpay. At habang nakararanas ka sa ganitong paraan, tanging sa gitna ng kabiguan, magagawa mong makita ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos at matutuklasan kung ano ang kulang sa loob mo. Sa susunod na makatagpo mo ang gayong mga sitwasyon, dapat mong ingatan ang sarili mo. Gawing mahinahon ang iyong mga hakbang at manalangin ng mas madalas. Unti-unti mong mapapaunlad ang iyong kakayahan na magtagumpay sa gayong mga sitwasyon. Kapag nangyari iyon, naging mabisa ang iyong mga panalangin. Kapag nakita mong naging matagumpay ka sa pagkakataong ito, malulugod ka sa loob. At kapag nananalangin ka, magagawa mong madama ang Diyos at na ang presensya ng banal na Espiritu ay hindi ka panilisan. Sa gayon mo lamang malalaman kung paano gumagawa sa loob mo ang Diyos. Ang pagsasagawa sa ganitong paraan ay magbibigay sa iyo ng landas sa pagdanas. Kung hindi mo isasagawa ang katotohanan, mawawala ang presensya ng banal na Espiritu sa loob mo. Ngunit kung isasagawa mo ang katotohanan, kapag nakaharap mo ang mga bagay-bagay kung ano sila, bagamat nasasaktan ang iyong kalooban, mapapasa iyo ang banal na Espiritu pagkaraan. Magagawa mong madama ang presensya ng Diyos kapag ikaw ay nananalangin. Magkakaroon ka ng lakas upang isagawa ang mga salita ng Diyos. At sa panahon ng pakikipagniig sa iyong mga kapatid, wala nang magiging mabigat sa iyong konsensya at ikaw ay mapapanatag. At sa ganitong paraan, magagawa mong mailantad ang iyong nagawa. Anuman ang sabihin ng iba, magagawa mong magkaroon ng isang normal na relasyon sa Diyos. Hindi ka mapipigilan ng iba. Ikaw ay aangat sa lahat. At sa ganito, maipakikita mo na ang iyong pagsasagawa sa mga salita ng Diyos ay naging mabisa.